Magandang araw mga ka-Grace Farming. Ayan, nakakuha na naman tayo, nakahingi na naman tayo ng tinatawag na sa kanila ay basura at sa atin ay ito'y dagdag na pagkain para sa ating mga alagang native na manok. Mga manok na pangkarne at saka manok na nag-iitlog araw-araw. Ano po? Yan, may mga pinagtabasan po yan ng mga kalabasa, pinagtabasan ng carrots, pinagtabasan ng balat ng papaya, ampalaya, at kung ano-ano pa ano. Kaya nakakuha po tayo na mahigit na 40 kilos na mga pinagtabasan. Fresh po yan. Ano po? Pag sinabing fresh ay yung hindi na tumagal sa kanila or na sariwa pa yung mga pinagtabasan na gulay, kaya ate po kagad na ipoproseso, puputulin po natin yan at ilalagay sa shredder machine para po mapabilis po lalo at yung inahabol po nating sariwa ay ma-retain po ano. So ang gagawin lang po natin sa shredder machine ay napakadali lang po, no, at kanyang pipinuhin or dudurugin or hihiwa-hiwain pa ng maliliit ano. Kaya napakabilis kapag mayroon pong ganyan na shredder machine na yan. At ang gagawin po natin dyan ay 7 days po natin yan na i-ferment. Ano po? Kaya sa pag-ferment po ng 7 days, nakakatulong din una yung lalo pang magiging pino o lalambot pa na masyado yung mga pinagtabasan na gulay. At the same time, ang pinakamahalaga po sa pag-ferment ay yung po tinatawag na nagkakaroon pa ng mga probiotic, may nagkakaroon pa ng mga enzyme, nagkakaroon pa ng mga marami pang mga benefits ano po na pwede pang maging pagkain ng ating mga alagang manok at mga alagang mga black soldier fly larvae. Opo, yan din po ang aking pakain para doon sa mga black soldier fly dahil ang fermentation po ay isa po sa nakakawala po ng kanilang odor, yung baho ano po. Kadalasan po sa ibang mga videos po ng mga vlogger, pagdating dito sa black soldier fly ay hindi po nila pine-ferment yung mga material na pinapakain po sa mga black soldier fly. At ito po ay nagkakaroon ng resulta ng mabahong amoy. Opo, pwede po tayo magpakain ng mga black soldier fly larvae na odorless. Ano po? Ay medyo maamoy-amoy lang natin is yung fermentation na amoy na maasim-asim na manamis-namis. Ano po? Ang mga material po na gagamitin po natin sa fermentation para dito sa mga gulay ay unang-una po ay ang molasses o pulot. Ano po? Marami na po na mga molasses kayo mabibili sa Shopee at i-deliver po sa inyo, no? At ganyan po, no? Ang unang-una po natin ay ang molasses. Pagdating po sa molasses, hinahaluan ko na rin po ito ng imas. Ano po? Ang imas po ay galing sa EM1. Okay po, ito po ay pagkukulture ng mga good bacteria. Ano po? Siya po yung imas po ay siya po ay kakain. Yung mga good bacteria ay siya po yung kakain, siya po yung magiging bahay nila. Yung mga gulay na po na yan. At kaya po magkakaroon ng formation ng mga amag. Na po, pag sinabi pong mga amag, andyan na po yung mga good bacteria na
kumakain, tumitira doon sa gulay. At opo, pagka siyempre binigay po natin ito sa ating mga alagang manok at alagang mga larvae, at alagang mga baboy, ay ito po ay kanilang makakain at lalo magiging maganda sa kanilang benepisyo. Ano po? Ganun pa man, kapag kinain po nila yan, ay isa po sa mga odorless na rin po ang kanilang idudumi or maliless din yung odor na kanilang dinudumi. Kinokolekt po natin yung mga ipot, mga manure para naman po sa fertilizer na po. Kaya magkakaroon din po tayo ng video po dyan para po sa sa fertilizer, paggawa ng fertilizer. Ang galing po, no? Para po lahat ng nasa paligid ay kung atin pong alam ay lahat ay pakipakinabang po. Ayan po, sa video po na yan, naghalo po ako ng yeast naman para at least may mga good bacteria rin na yeast. At naglagay po ako ng molasses at naglagay po ako ng EMAS. Ayan, pinaghalo-halo ko lang po yan. At the same time, mga 10 minutes, 5 minutes to 10 minutes, yan po ay halo na natin doon sa tinabas nating mga gulay. Ano po? Kaya ayan, ganyan po ang proseso. Inyo pong didiinan po yun. Pagka hinalo nyo po yan, ididiin nyo po ng yung mga gulay para mawalan po ng hangin, ma-pressure po siya, yan, didiinan po natin yan. Tapos mag-aantay lang po tayo ng 7 days. Ang pinakamaganda po dito sa ating gagawin, ang mahalaga rin po ay yung hindi napapasukan, yun mang takip po natin, hindi sumisingaw o kaya ay hindi mapapasukan ng mga langaw. Nakaka-invite po kasi yan yung pinaka-fermentation po niyan, maasim-asim pero hindi po mabaho. Maasim-asim po yung amoy. May video po tayo dyan na pinapakain po natin ng mga fermented na gulay, yung mga manok. Gustong-gusto po nila, mas gustong-gusto po nila. At the same time, maraming mga beneficial na mga probiotic, mga enzyme silang nai-intake sa kanilang katawan. Ano po ang ibig sabihin nito, Meron po silang defense doon sa papasok na mga sakit. Hindi ko po sinabing exempted na po ang mga manok sa mga sakit. Pwedeng tatanggapin, pwedeng mahawa po sila. Pero yung kanilang immune system ay kakayanin na talunin, na madaling makarecover pagdating sa sipon o sa anuman kung maging sakit. Makakalibre rin po tayo dito sa mga maintenance, sa mga gamot. Kaya meron po tayo mga probiotic at kaya po natin pine-ferment po itong mga ganitong mga gulay ay upang pa kung ano ang beneficial sa gulay na kinuha natin at yung mga minerals niya, yung mga protina niya, yung mga sustansya niya ay siya nga pong pag pinerment natin ay lalo pang magiging mabisa para dito sa ating mga manok. Kaya sa Grace Farming po talaga lahat po yan ay isang biyaya at i-consider po natin na biyaya. Napakasimple lamang doon sa mga pakain na manok. Meron po pala pwedeng pagkain na manok na naihingi nyo lang at basura para sa kanila. Kaya may exciting po, may enjoy ninyo
ang pagpa-farming pagdating sa grace, no po. Kaya maraming salamat po. Abangan niyo po yung aming ibang videos. At share niyo po at i-like po natin. Maraming salamat po.